Magandang hapon muli at salamat sa inyong matapat na pagdalo sa church na ito. Tayo ay magpatuloy sa ating pakikinig ng Summer in the Psalms. Yan, binanggit kanina sa atin ni Kuya Raymond. So siguro, alam ko mas excited pa tayo sa darating nating church outing. Malamang sa malamang pagdating ng taglamig ay marami pa tayong gagawing outing. Kailangan din naman natin yan. So narito na tayo sa chapter 82 sa ating Summer in the Psalms. So muli, maraming salamat sa inyong pagdalo, sa mga nagiging regular ng dumadalo. Higit sa lahat, sa mga member ng church na ito. Tayo ay kukunti pa lamang muli, pero tayo ay pararamihin ng Panginoon. Kaya tuloy lang. At marahil ay kung mayroong magnanais na magpa-member sa church na ito, maganda rin itong pag-usapan. At yun, mag-invite tayo ng makasama pa natin sa gawaing ito. Salamat sa buhay ng bawat isa na nagmi-ministeryo sa church na ito. Yan. May nakita tayo na panibagong patuloy na magministeryo. Hindi lang paggigitara, kundi sa pag-service leader at pastoral prayer after some time. Salamat ng marami sa Panginoon sa buhay mo, kapatid. So, Psalms chapter 82. Marahil ay binasa nyo na ito ng ilang bisis at pinag-aralan sa ating mga community Bible study. Ang community Bible study ito ay ang pag-aaral ng mga members ng church nito. Ang pinag-aaralan natin ay kung ano yung ipipreach sa darating na Sabado. So ang Outreach Bible Study, ito yung mga Bible study na mga ginagawa natin ng mga topical o kung ano-ano pa mang series ang ginagawa. Tulad ng kay Kuya Al ay series ng Genesis. So ang title ng ating pag-aaralan ay, nandun na sa ating paanunsyo, The Justice of God. Ang hustisya ng Diyos. Ito ang aking nagawang main point. Sinare ko rin ito. Siguro hindi nyo pa nakita dahil bago lang. Akala ko na-share ko na kahapon. Nasa drop bus lang pala. So, ito yung aking nilagay. Ang banal na Diyos ay laging humaharap sa kasalanan at kawalang katarungan. Siya ang kataas-taasang hukom ng lahat, matuwid at totoo na nagbibigay ng katarungan sa mahihina at sa mga ulila na sumasampalataya sa Kanya, ang Kanyang bayan. So kung gusto nyo, mayroon din akong English version, sabi ko rito, the divine God will always deal with sin and injustice. He is the ultimate judge of all. Righteous and true, who brings justice to the weak and fatherless, who believe in Him, His people. May dalawa tayong puntos na titingnan. The wicked judges. Verse 1b hanggang sa verse 5. Masinuli ko yung the divine judge. Ang banal na hukom. Verses 1a hanggang verse 1a, then jump tayo sa verse 6 hanggang last verse 8. So, summer na ngayon, sa atin lalo pa, sa UAE, pero sa Pilipinas ay mukhang tag-ulan na.
Pero maganda ito nating makita dito sa Psalm chapter 82. Ito ay ang salmo ni Asaph. So, marahil napapanahon na ang kanyang salmo. Hindi lamang sa panahon nila, kundi sa panahon natin. Hindi ko ganong alam kung ano ang nangyayari sa panggobernuhan ng Israel sa ngayon, kung gaano nagiging rampant ang injustice sa kanila. Pero ang pagsamo ni Asaph ay sa kapanahunan nila. Ang alam ko lang na ang panggobernuhan ng Israel sa ngayon ay maraming tumutuligsa. Hindi lamang sa internal, kundi external. At si Prime Minister Benjamin Netanyahu ay may warrant of arrest sa ICC at maging sa lokal nilang hukuman, siya ay nahaharap sa mga legal na asunto. Yun yung aking pagkakaalam base sa mga news na mayroon tayong nababasa at napapakinggan. Sa panahon ni Haring David, ang isa sa kanyang mahusay marahil na itinalagang manunugtog na si Asaph, ito yung kritisismo o napansin ni Asaph sa kanilang lipunan. Lipunang laganap ang kasamaan at kawalan ng hustisya sa mga mahihina at mga nauulila, yung fatherless. May malaking problema ang mga nakaluklok na mga tagapamuno nila. Well, tayo bilang mga Pinoy or Noype, nakaka-relate tayo sa kritisismo or hinaing o obserbasyon ni Asaph. Ngunit kung titingnan natin, napakaganda ng isang pagsimula ni Asaph sa kanyang pagsulat o sa kanyang salmo. Kung saan, marahil makita natin ang damdamin ng isang salmistang si Asaph kung paano lubos na mayroong pag-asa sa kabila ng mga nangyayari. Mas tiningnan niya, mas inuna niya agad na sinabi ang pangalan ni Elohim, ni Yahweh, na kung saan doon mayroong tunay na hustisya sa lipunang lipana ang kasamaan dahil sa kasalanan at kawalan ng hustisya. Kaya nga sabi agad ni Asaph na God has taken His place in the divine council. Di ba? So yun yung maganda makita natin bilang mga mananampalataya or bilang mga tao na sa kabila ng maraming problema, mayroong isang Diyos na banal. Kaya nga ulitin ko, bago tayo manalangin, kaya nga maganda makita na mayroong isang banal na Diyos na laging humaharap sa kasalanan at kawalang katarungan. Siya ang kataas-taasang hukom. Hukom ng lahat. Matuwid at totoo na nagbibigay ng katarungan sa mahina at sa ulila at sa mga ulila na sumasampalataya sa Kanya ang Kanyang bayan. Tayo lumapit sa Diyos sa isang panalangin. Aming Diyos, marami pong salamat. Yahweh, Ikaw na ultimate judge na sa pagdating ng panahon ay nagkatawang tao upang kami na mga under sa iyong paghukom, sa iyong condemnation, masalba dito. Marami pong salamat sa iyong grasya na nakita namin, natanggap namin ang
kapatawaran sa aming makasalanan ng dahil sa iyong bugtong na anak ang Panginoong Hesus. Na balang araw, siya ang maghahari sa lahat ng hari. Siya ang Panginoon sa lahat ng Panginoon. Nang dahil sa Kanya, ang kaparusahan na dapat para sa amin ay inalis nyo na. Kami na dapat ay kundinahin. Nang dahil kay Jesus, wala na kaming condemnation. Marami pong salamat at mabuhay kami sa katotohanan ito, patuloy na mag-flourish ang righteousness and holiness sa aming mga buhay habang naririto sa lupang ito. At willing kami maging instrumento upang ma-serve ang justice habang kami naririto. Maraming salamat. Dalangin ito namin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. So dalawang hati ang ating titingnan. Medyo inuna ko na yung the wicked judges. Ang mga masamang mga huwes o husgado. Di ba? Pangalawa ay God, the divine judge. So kung mayroong wicked judge, mayroon ding banal na husgado. So dyan pa lang makita natin na mayroong mabuting balita na mayroong isang Diyos na naghuhukom doon sa mga wicked. At isa pang masamang balita ay kasama tayo sa mga wicked na dapat parusahan din. Kung ang ESV ang Bible ninyo, nakalagay agad doon a Psalm of Asaph. Baka iba ang inyong naiisip kapag may nag-email sa inyo. Asaph. Ito may it's as soon as possible. Pero hindi yun ang ating tingnan. Well, sino nga ba si Asaph sa ating pagkakaalam? Marahil sa inyo, ang ilan sa inyo ay mayroon ng ideya kung sino ang taong ito. A Psalm of Asaph. Who is Asaph? Well, si Haring David, nung siya ay naging hari, naglagay siya ng mga ilang worship leader sa tabernakulo or marahil sa mga tabernacles. Pangunahin marahil sa tabernacle na nandun sa Jerusalem, kung saan ang sentro ng Israel. Normally, ang mga worship leaders ay kinukuha ito sa lahi ni Levi, kaya tinatawag silang mga Levita or Levites. Yan. Si Haring David ay naglagay dito ng mga in charge. Makita natin ito sa 1 Chronicles chapter 6 verse 31 to 32. Paki-take note nyo na lang. Pasensya na, hindi ako mahilig maglagay ng tawag niyan, ng slide. Para talagang mag-take note kayo. Kasi kapag kayo nag-take note, mabilis niyong balikan yan. So, sabi ron, these are the men whom David put in charge of the service of song in the house of the Lord after the ark rested there. Verse 32, they ministered with song before the tabernacle of the tent of meeting until Solomon built the house of the Lord in Jerusalem. And they performed their service according to their order. So si David ay naglagay ng mga worship leaders. At mayroon silang panuntunan na gagawin. Marahil or sigurado, isa doon ay si Asaph. Sa 1 Chronicles chapter 6 verse 39, pag binaba mo ang basa, nandoon na ang pangalan ni Asaph. And his brother Asaph, who stood on his right hand, namely Asaph, the son of Berechiah, son of Simeah. Ayan, medyo may ideya na tayo kung sino si Asaph doon sa 1 Chronicles.
Now, doon naman sa kung ano ba talaga ang gawain ni Asaph or ano ang gawain ng mga worship leaders. Hindi service leader, worship leaders. Sa chapter 16, nandun ang medyo detalye kung ano ang gawain ng mga tulad ni Asaph. Well, of course, mahaba-habang chapter yon. Bigyan na lang natin ng ilang sumarya para sa ating mabilis na kaunawaan. Sa verse 4, sabi roon, then he appointed some of the Levites as minister before the ark of the Lord, to invoke, to thank, and to praise the Lord, the God of Israel. So una, ang isa sa pangunahing ministeryo ng katulad ni Asaph ay magbigay ng ministeryo before the ark, o minister before the ark. So makita natin doon, to minister before the ark, ang gawain ni Asaph, to invoke the name of the Lord, to lead in prayer, hindi lang in singing. At sabi pa roon, to give thanks to the Lord. And then sabi pa roon, to praise the Lord, the God of Israel. Pagdating mo naman sa verse 5, chapter 16, sabi roon, ang pangunahing trabaho ni Asaph ay to lead in music and worship. Makita natin na isa sa mahalagang kasangkapan sa ating worship as a church ay ang music. Kaya napakaganda, salamat sa Panginoon na naiintindihan natin ang kahalagahan ng ating pagpili pa lamang ng mga awitin. Ang ating pagkanta ay hindi palakasan, kundi may kaunawaan. Yun ang pangunahin, marahil binabantayan ni Asaph. Hindi performance, kundi totoong pagsamba. Actually, sa verse 5, sabi ron, Asaph was the chief, and second to him were Zechariah, Jeliel, Shemiramot, Jeliel, Matahia, Eliab, Bania, Obed-Edom, and Jael, who were to play harps, lyres. Asaph was to sound the cymbals. Percussionist pala si Asaph. So, makita rin natin doon sa chapter 16, verse 5, na isa sa mga chief musician si Asaph. So, pag sinabi natin chief musician ay hindi lang tagatugtog lang, kundi sa naunang ating sinabi ang kanya pang mga pangunahing gawain. So, sabi rin dyan, especially siya ay tumutugtog ng cymbals. Yan. Helping to lead musical worship. So, associated din siya sa ilang mga instrumento katulad ng harps at saka ng lyres. Si Asaph din ay laging nagbibigay or kumakanta ng mga salmo sa kanilang mga pagpapasalamat. Lalong-lalo na sa verse 7 to 36. Sabi roon sa verse 7, on that day David first appointed that thanksgiving be sung to the Lord by Asaph and his brothers. So, talagang mahusay na mga awit si Asaph at ang kanyang mga kapatid. Pangunahing inaawit nila ay mga salmo na mga papuri sa Diyos para pasalamatan ng Diyos, remember ang mga ginawa ng Diyos sa kanila. At panawagan sa mga Israelita na patuloy na sumamba sa Diyos na buhay. Mayroon ding ongoing worship, mga responsibilities si Asaph. Hindi lang sa simula, kundi sa patuloy na pagsamba. Sa verse 37. So David left Asaph and his brothers there before the ark of the covenant of the Lord to minister regularly before the ark
of its day required. So yun yung trabaho ni Asaph. Makita natin na merong naglagay kay Asaph, meron siyang skills, meron siyang qualification, kaya siya inilagay doon. Makita rin natin sa iba pang mga talata sa 1st and 2nd Chronicles, in particular, sa 2nd Chronicles chapter 20 verse 14, 2nd Chronicles chapter 29 verse 30, na pareho sila ni David. Sila ay mga mahuhusay na mga skilled musicians. Well, may ilan pang mga bagay na binanggit sa Biblia tungkol kay Asaph. Siya rin ay naging isang propita or seer. Makikita ito sa aklat ng 2nd Chronicles chapter 21 verse 1, 2nd Chronicles, 1st Chronicles then 2nd Chronicles chapter 20 verse 14. At lalo na sa Ezra chapter 2 verse 41. Dahil sa mahusay si Asaph sa kanyang ginagawa, itiyak na siya, o most probably ay ang kanyang nagiging mga anak ay mga mahuhusay din na mga musicians. Either tumugtog, kumanta, or ano paman. Well, meron ngang isang kasabihan sa maraming mga theologian, kung si Hubal ang unang tumugtog sa Genesis, si Asaph naman ang pangunahing nag-impluensya sa isang mahusay na mga manunugtog. Kaya yung mga musicians sa ngayon ay nasa hilira sila ni Asaph. Sa Psalms, may ilang mga sinulat si Asaph. Ayon sa mga pagbabasa natin, makita natin ito sa Psalms 50, Psalms 73 hanggang 83. Hindi lang 82. Kaya nga sa Psalms 83, kung saan ito naman ang kanyang pagsulat sa Psalms 83. Ang kanyang panawagan na, O Diyos, O Yahweh, huwag naman kayo maging tahimik lamang doon sa iba-ibang mga bansa na patuloy na umuusig sa kanila. Nais ni Asaph na bigyan sila ng hustisya, judgment sa mga kaaway ng mga Israelita. Sa chapter 83 na yon. Ang mga kaaway nila sa panahon na yon ay ang Edom. Ito yung mga Edom, the Ismailites, Moab, the Hagarites, mga Jebal, Ammon, o Amorites, the Amalekites, Philistia, Tyre, at ang Assyria. Kung pag-aralan natin na maigi, yan ang mga modern na mga lugar sa karatig lugar nila sa ngayon. So makita natin na ang mga sinulat ni Asaph, ang lahat ng ito ay laging nakaugat sa judgment of God. At ang kanyang mga salmo ay lagi ring nagpapakita ng pananalangin sa mga pananalangin para sa kanyang bayan. Lalong-lalo na sa particular na problema nila. Well, kung titingnan natin dito sa Psalms chapter 82, si Asaph ay hindi lamang gifted individual patungkol sa music, kundi dito makita natin na mayroon siyang maliwanag na kaunawaan kung sino ang nagbigay sa kanya ng gift na ito, na kanyang ginagamit
para sa kanyang pagsamba or pagsamba ng bansang Israel. Dito rin sa kanyang mga pagsulat ng mga salmo, pinapaliwanag ni Asaph o kino-communicate ni Asaph ang salita ng Diyos sa isang bansang nangangailangan sa Diyos. Di ba? So kaya maganda ring makita muna kung sino si Asaph. Unang puntos, the wicked judges. Sa unang verse, dito makita agad natin ang contrast, ang pagkaiba ng divine judge at saka ng wicked judges. Basahin ko lamang yung buong verse. God has taken His place in the divine council. Semicolon. In the midst of gods, He holds judgment. So sa kalahati ng verse 1, mayroong maliwanag na sinabi ron, in the midst of the gods, He holds judgment. Dito tayo mayroong reference na mayroong mga judge in the midst of gods, plural. Sino bang mga ito? At sabi pa ron, He holds judgment. Bakit bibigyan niya ng hustisya ang mga ito? Sapagkat verse 2, 3, 4, and 5, makita natin na sila ay mga wicked, masasamang mga huwes. So unang tanong natin marahil, who are they? Sino ba itong gods na ito? Gods that God holds judgment. Well, marahil, marami ang nagbibigay ng kanilang mga opinion or mga pag-aaral para bigyan kayo ng ilang kaunawaan. Ang iba, ini-interpret ito na ito ay ang mga demonyo at ang mga false pagan gods. Palagay nyo kaya? Well, sa tingin ko hindi, dahil pag binasa mo yung chapter pa lang, makikita mo na ito ay patungkol doon sa existing na mga leaders. Well, dahil dyan, naniniwala ako sa ating mga kaibigan, mga alyado na buhay at mga patay na, ang isa nga ay kauwi lang. So hindi ito tungkol sa mga, I think it is best to interpret na hindi ito tungkol sa mga demons at mga false pagan gods. Ang plea, ang sulat na salmo ni Asaph ay kung ano ang real o realidad na sitwasyon nila sa panahon na yon. Mas maganda ito nating ma-interpret. Ito actually ay mga human leaders. Ito ang mga alin? Mga leader sa panahon nila. Ano-ano ba ang klaseng leader sila? Ito ang mga judges. Ito ang mga kings, legislators, or sa panahon nila sila ay may presidente at prime minister. Sa mga katuwid, ito yung mga human leaders na dapat ginagampanan nila ang kanilang tungkulin para protektahan ang isang bansa o isang komunidad. Maalala natin na sa New Testament, sila ang pangunahing binigyan din ng, binigyan ng inatasan ng Panginoon upang pangasiwaan ang bansa. Naalala nyo pa lang, or natin, nung tayo ay nag-aral sa Ordo Salutis na pinangunahan ni Pastor James, part ng common grace ng Diyos na may in-establish niya ang bawat pamumuno ng isang bansa. Alam niyo kung bakit hindi ikaw, ako, or sino pa man ay patuloy sa kanyang grabing kasamaan?
Hindi ito nagpo-proliferate na tila wala nang nakaka-hindrance or wala nang unang-una ay ang ating konsensya. Ang mga tao kahit papaano may konsensya pa. Pero pag nasira na konsensya, ano na? Sino ang susunod na magsabi sa'yo, wag yan? Pamilya. Yan, nanay. Pero pamilya. Di ba? Kaya hindi tayo gumagawa ng tahasang kamalian dahil kakaya sa pamilya. Or ang pamilya natin dahil mabilis pa tayong sitsitan or sabihan. Pag sira ng pamilya, sino ang pwedeng mag-restrain sa mga masasama? Ang alin? Ang gobyerno na may batas. Kaya nga sabi ni Yorme, may gobyerno na ang Maynila. Hindi na tulad dati na walang. Pag walang gobyerno, kita mo, bangketa na nga ginagawa ng building. Ang gulo. So dito makita natin na ang salmo o ang salmistang si Asaph, ang kanyang panaghoy ay doon sa existing na mga leaders. Makita natin ito sa Exodus chapter 22 verse 28. Ito yung magandang citation. Sabi roon, you shall not revile God, nor curse a ruler of your people. Referring doon sa mga leaders. At lalo pang pinaliwanag yan doon sa Judges chapter 5, verse 8 to 9, pagpapakita na hindi ito mga demons at mga false pagan gods, kundi ito ang mga nailaklok, itinalaga na mga leaders. Ano ba ang ginagawa nila? Why we are agreeing or why I am making a point number 1 na wicked judges? Verse 2, 3, 4, and 5. Ito yung criticism ni Asaph o marahil accusation ng Diyos. Pero kung titingnan natin, para bang direkta lang pag binasa natin, para bang ang Diyos bang nagbigay ng unjust, wicked, partial na? Hindi. Actually, nagsimula yan doon sa semicolon. Yung separation ng ating pagbabasa. So sa verse 1 ay makita natin na mayroon na tayo mamaya magandang introduction why God is the divine, is the ultimate judge. So ito yung kanilang mga ginagawa. How long will you judge unjustly and show partiality to the wicked? Sa bawat version, nakalagay dyan ay Selah. Well, hindi yan kung sino, kundi yan ay sa mga pagsusulat nila ay isang pagpos, paghinga, malalim na pag-iisip, kaya nilalagay yan Selah. How long will you judge unjustly? Ito yung mga ginagawa nitong mga wicked judges. They judge unjustly. Wala sa katurungan at mayroon silang show partiality sa mga wicked. Mas pinapanigan nila marahil ang mga may pera or may mga impluensya sa lipunan. Hindi nila ginagawa ang dapat nilang gawin na naisasaad doon sa Mosaic Law. Bilang mga leaders or mga judge, they should do according to Mosaic Law na makita natin doon sa Deuteronomy chapter 24. Ito ang pangunahing ginagawa ng mga judges or ng mga leaders. Nakita marahil ni Asaph na they are in violation of their judgment. Violation dito sa itinalaga na panuntunan or batas na para dapat nilang sundan. Well, medyo mahaba rin itong Deuteronomy chapter 23. Mas minarapat nating bigyan ng ilang kapirasong sumarya or summary. Actually, itong Deuteronomy chapter 23,
Itong chapter na ito ay nagbigay ng outline ng mga batas tungkol sa hustisya, tungkol sa companion or compassion, di ba? At paano yung social responsibility ng Israel. Kaya makita natin doon, verse 1 to 4, ang divorce and remarriage. A divorced woman who remarries cannot return to her first husband. So doon nilagay nila ang mga dapat. Ang pagkonsidera sa mga vulnerable, yung mga mahihina, mga weak, mga fatherless. Nandoon yon sa verse 5 to 22. Lalong-lalo na ang mga newly married men are exempt doon sa military duty, at least for 1 year. Di ba? Yung fair treatment sa mga nangungutang. Kung kinakailangan, hindi porkit ikaw ay nangutang, hindi pwede ring abusuhin ang nangungutang. Ang problema sa atin ang naabuso, nagpapautang. So no taking necessities or entering homes to collect pledges. Walang forceful na paniningil. Nilagay din doon yung kung paano yung mga timely payment ng kanilang mga sahod. Kaayusan ang nilagay doon. Hustisya must be shown sa mga mahihirap, sa mga dayuhan, sa mga ulila, at sa mga widows. Di ba? Maging yung gleanings, leftover harvest, must be left to the needy. Yung mga tira-tirang mga, pag nag-harvest, naranasan namin yun Pag nag-harvest ng palayan, kami na lang po, okay, sige, kayo na manguha doon sa mga tira-tira. Mayroon din silang batas na ganoon. So, ang general principle, Israel is to remember their past slavery in Egypt and act with mercy and fairness toward others. So yun ang dapat na ginagawa nitong mga leaders or mga judges. Iba ang kanilang ginagawa. Well, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi ko gaanong alam masyado ang gobernuhan ng Israel. Pero sa aking pagkakaalam, sila ang pinaka-well-off na mga mamamayan sa panahon ngayon. Ang mga normal nilang mamamayan ay hindi ganun kahirap. Alam niyo ba ang pinakamaraming master's degree sa balat ng lupa? Ay sa mga Israel. Karamihan sa kanila. At pag sinabi mong kayamanan, ang pinakamaraming pera ay sila. For how many years na despise sila? Saan nila tinago ang kanilang pera? Sa aking nakalap ng mga pakikipag-usap sa mga ito at pagbabasa ng mga ilang artikulo, ang mga Israel, alam nyo ba, na hindi nagbibigay ng mana ng ganun-ganun lang. Cellphone, gadget, whatever, hindi. Alam nyo anong binibigay? Stock exchange, negosyo. Magmamaster ka, pag-iigihan mo para magpatuloy ang ating yaman at hindi tayo maabulis. Hindi mawala sa mapang. Because we are under threat. Ganon sila kayaman. Nung may kinasal dyan sa facilities namin, tinantabayanan nga namin dati dahil pupunta dapat si Trump, hindi naman natuloy, ang dumating lang ay ang kanyang anak at mga senior. Pero hanggang sa ano lang kami, hanggang sa malayo lang. Gulat ako, wala akong makitang sasakyan na Sunny. Wala akong makitang sasakyan na very wala. Doon ko na nakita Tesla. Doon ko nakita yung mga hain na sasakyan. Sino ba itong mga ito?
Mga Jews. Alam niyo ba na isa sila sa mga major investor dito ngayon? Hindi lang natin alam. Ano ba ang point? Dahil sa kanilang kahirapan, natuto sila ng mas maraming kaparaanan. To the point na inuna nila ang kanilang kapirahan. Paano mag-invest? Dito sa plea, dito sa salmo ni Asaph, nakita niya ito. Nakita niya ang kawalan ng kaayusan dahil hindi nag-function ang kanilang mga leaders na naggogoberno. Verse 3, sabi ron, give justice to the weak and the fatherless. Maintain the right of afflicted and destitute. Pinakikinggan ko minsan yung huling sinabi ni Benjamin Netanyahu. In a nutshell, sinasabi niya na kailanman hindi na kami dapat mangyari. Ang kami ay naranasan ng Holocaust. By any means, lalaban at lalaban kami magsusurvive. Pinapakita niya na mayroon ng maayos na panggobernuhan ng Israel. Na supposed to be yun ang dapat gawin nila noon pa man. Sa panahon nila, nawala ito. Yung right ng mga afflicted at mga destitute, walang tamang distribution ng mga pagkain o mga tinatawag na social services marahil nung time na yun. Which kung titingnan natin in contrast sa iba-ibang bansa, well, na-appreciate natin dito. Dahil dito, we enjoy social services. Minsan, marami na sinasabi nila mas maganda pumunta sa Canada dahil maganda social services doon. Sa ngayon, medyo disruptive na rin. Marami na rin silang problema. Kailan lang kung nabalitaan ninyo, marahil sabi sa balita na magkaroon na yata ng civil war sa UK. Ba? Civil war ba? Oo. Dahil ang mga lokal na mga taga roon nakita na nila yung parang pagsuppress sa kanila. Itong mga dayuhan na nagsisik ng asylum, nandun sa mga hotel. Samantalang sila wala makain. Sila na mga legit. Gusto nilang umalsa. Dahil ang gobyerno nila tila baga ang kinukupkop, ang inaayos yung mga dayuhan. At pabagsak ang kanilang ekonomiya. Kung i-reflect back natin, ano na ba nangyayari sa Pilipinas? Ang tila may ayuda, yung mga walang trabaho, yung mga may trabaho na hindi na nagtatax, yun ang wala. Kanya na ang social justice. Sa Amerika, ano ang problema? Ang mas may karapatan yung mga illegal kaysa sa mga legal. Ito ang plea ng isang salmista sa panahon nila. Na ito ang nararanasan natin ng mga Gentile people kapag walang tamang mga leaders. Verse 4, sabi niya, rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked. Yun yung pangunahing trabaho ng gobyerno. Yun ang pangunahing trabaho ng mga nasa panggobernuhan. Kaya kung isa ka na nagbabalak, ito ang dapat mong gawin. Ikaw ang dapat kakitaan. Kung si Biko Soto at saka si Yorme ay maraming pumapalakpak, dapat pag ikaw ay naupo na, isa ka dapat sa palakpakan. Kung hindi, maganda, mag-resign ka na lang siguro. Sa salmo ni Asaph, makita natin yung kanyang malalim na concern sa kanyang mga kababayan, na tila marahil maging sila ay apektado na dahil sa kawalan ng hustisya. Dahil sa laganap na kasalanan, kasamaan, pangunahin doon sa mga leader. Makita natin na nung si Jesus ay pumunta sa lupang ito, ano ba ang kanyang pangunahing ginawa?
Si Kristo ay pumunta sa lupang ito. Una niyang hinanap, of course, ay ang mga nasa sadlak sa kasalanan, ang mga nangangailangan ng kaligtasan. At dahil dyan, makita natin sa ministeryo ni Jesus, sa kanyang paggawa ng mga mirakulo, pinagaling niya ang lahat ng mga may sakit, ang mga imbalido, ang mga inborn na mga may sakit. Pagpapakita lamang na si Jesus, siya na Diyos na nagkatawang tao, nakita niya yung kanyang concern doon sa mga weak, sa mga fatherless, sa mga walang kakayanan. Sila ang una niyang tinulungan. Sa Matthew chapter 4 verse 24. So his fame spread throughout all Syria, and they brought him all the sick, those afflicted with various diseases and pains, those oppressed by demons, those having seizures and paralytics, and he healed them. Pinagaling ni Jesus lahat ng mga yon. Maging sa chapter 8 verse 16, that evening, they brought to him many who were oppressed by demons, and he cast out the spirits with a word, and healed all who were sick. Lahat ng mga may sakit. Actually, sa ibang mga talata, sabi roon, maging yung mga may bingot. Dito yung, di ba? Pinagaling ni Jesus. Maging yung mga pingkaw tawag sa amin yun. Yung hindi na ano. Oo. Kaya mayroon kami dating magaling sumayaw. Ganyan dapat pagsayaw eh. Kasi ano siya, hindi na to. Ingkaw or pingkaw sa amin. Pati yun, pinagaling ni Jesus. When he went sure, he saw a great crowd, and he had compassion on them, and healed their sick. So makita natin yung damdamin, nung pumunta ang Panginoong Hesus, makita natin ang damdamin ng Diyos para doon sa mga mahihina, para doon sa mga nangangailangan, para doon sa mga walang kakayanan. Ganon din dito yung accusation ng Diyos sa mga judges na to. Na supposed to be yun ang kanilang gagawin. Makita natin yung how God desire His leaders to take care the needy. Sila dapat ang magre-representa sa Kanya. Pero ang masakit, maging ang mga leaders na ito ay, verse 5, they have neither knowledge nor understanding. They walk about in darkness. All the foundation of the earth are shaken. Yung salitang, they have neither knowledge nor understanding. They walk about in darkness. Ano ba ibig sabihin yan? Pagpapakita ito na itong mga leaders na ito, na mga judges na ito, yung kanilang intellectual capacity ay patuloy na sa pagiging ignorante. Hindi na alam yung mga bagay na dapat gawin. Yung kanilang who walk in darkness, yung kanilang moral aspect ay puro na lamang kasamaan. Naalala ko ang sinabi ng Ezekiel na balang araw ang tao ay hindi na alam ang kanan at saka kaliwa. Ano ibig sabihin nun? Kanan, kaliwa, hindi na alam. Kaya ang iba, dalawa na relo. Pag kaliwa, siko, kaliwa. Pagka Rolex, kanan. Hindi. Ibig sabihin, na hindi na alam yung tama at mali. Nangyayari na ngayon sa panahon natin yon sa ating mga leaders.
maging sa atin, sa ilan tulad natin. Kaya nga sabi rito, all the foundation of the earth are shaken. Nasishaken ba ang pundasyon ng mundo? Siguro kapag may lindol. Ito ay pagpapakita na kapag ang mga leader ay wala na sa ayos, puro na kaignorantihan, moral iniquity, na kahit na nakapag-aral sila sa Harvard, West Point at sa kung saan-saan ang mga business school, patuloy ang karahasan, patuloy ang injustices. Bakit? Dahil nga sa kanilang condition, sa kanilang moral aspect. Ang panggobernuhan, ang mundo, o ang Israel sa panahon ni Asaph ay nagiging shaky na. Na ang bansa dapat ang pangunahing magtanggol o tanggulan ng isang mamamayan. Wala nang kaayusan. Wala nang kasiguraduhan. Ang mga tao ay wala nang kapayapaan. So kaya sabi rito, all the foundation of the earth are shaken. Bilang mga Pilipino, naiintindihan natin ito. 28th Congress, ano na bang mangyari? Kung patuloy lamang ang mga kongreso at mga senado sa kanilang mga ginagawa, huwag kayo mag-expect ng ibang result. Maging katulad tayo ni Asaph. Na Asaph din, natin tingnan ang pangalawang punto. But Asaph, despite all this happening, he saw the divine counsel of God. Balik tayo sa verse 1. God has taken His place in the divine counsel. Magandang balita ito sa ating mga mananampalataya. Magandang balita ito sa mga taong wala nang inasahan kundi ang kanilang sarili or ang panggobernuhan lamang dito. Maganda makita natin na mayroong isang Diyos na nakaupo sa kanyang luklukan. Siya na magbigay ng karapatang hustisya sa lahat ng mga leaders. Siya na magbibigay ng judgment sa lahat ng mga tao na tulad mo, tulad ko, na gumawa ng kasalanan laban sa Diyos na banal. Kaya minsan kung isipin mo, paano na nga lang ba yung mga 3-year-old na ni-rape, pinatay na walang nakakaalam, tinapon sa taal, hindi malaman, di ba? Paano na lang sila? Kung walang hustisya. Maraming tao nagsasabi na hindi, ang buhay ay pagkatapos dito wala na. Pero kapag tinanong mo, di ka ba naawa sa mga taong napatay? Makita mo may awa. Bakit ka may awa? Kung ang tao pag namatay wala na, di wala na. Pero dahil may inilagay ang Panginoon sa bawat isa sa tao na mahalaga ang buhay, pinahalagaan ito ng Diyos. Kaya nga binigay niya ang kanyang bugtong na anak. So dito, makita natin na mayroong maliwanag na kaunawaan si Asaph. God, the Elohim, is in the throne. He is the complete in charge. He is the perfect judge. Yun yung maganda nating makita sa ating mga pakikipaglaban. Well, di ko alam kung ilan man sa atin baka nakaranas ng injustices. Ilan sa atin ay pumunta sa korte ng ilang bises. Ang hirap. Makipag-usap. Magpiyansa. At kung ano-ano pa.
Gusto ko lang isingit kasi nanonood ako ng balita. Sabi ni Dumuguso, hindi na ba kayo naawa? Ang tao nag-loan ng 500,000, sa Manila ito ha, 500,000 nag-loan para magpagawa ng bahay, pupunta sa zoning division ng Maynila, hihingian ng 500,000 para mabigyan siya ng permit. Hindi na ba kayo naawa? Pero makita natin dito na God will give all justice. Hindi mabigay ni Dumuguso yan. Hindi mabigay ng kung sino pa mang leader yan, partially. Pero dito, maganda nating makita ang nakita ni Asaph. There is a reigning, a ruling God. In verse 6, sabi rito, I said, you are gods, sons of the Most High, all of you. Yung salitang, I said God, I said. Pansinin natin na ang Diyos ay hindi lamang watching. Yung parang nag-o-observe lang. Na minsan yun ang ating iniisip. Ang layo yata ng Diyos. God is watching us. Hindi, actually, He is active. He is the one who presides in the universe, in every country. He is interfering. At maganda rito, sa statement ay nagpapakita na merong sinit na time na yung mga leaders na ito, ultimately, bibigyan niya ng tamang judge or judgment. Tandaan natin, doon pa lamang sa Psalm chapter 2 verse 6, gusto nating i-remind ang ating mga sarili, this is what the Lord said. Psalms chapter 2 verse 6, as for me, I have set my king on Zion, on my holy hill. Mayroon ako bilang hari. Inestablish ko ang aking kaharian, ang aking paghahari sa Mount Zion, ang kanyang banal na lugar. Well, bilang mga mananampalataya, maging sa sulat ni Apostol Paul sa Romans chapter 13, tayo ay binigyan ng pagsabi na i-honor natin ang mga pamunuan na mayroon tayo, sapagkat ang Diyos ang nagluklok sa kanila. Maganda rin makita natin na dahil dito, God is ruling, kaya ng sinabi ko kanina, kaya hindi patuloy na nagro-rule ang kasamaan sapagkat meron pang mga tagapanguna na hindi pa man talagang grabe ang kanilang pagiging masama. On the top of that, andun pa rin ang Diyos na nagbabantay sa kanila. Now dito rin sa text na ito, gaya ng nabasa kanina ni Brother Raymond, you are gods, sons of the Most High. Si Jesus, sa John chapter 10, verse 34, sa kanyang sagot sa mga nagtatanong sa kanya, Jesus answered them, is it not written in your law, I said, you are gods? Marapat lamang na ang mga tao ay tawaging Diyos, base sa konteksto. Samantalang siya ay kine-question. At sinasabi niya na ako ay anak ng tao. Ako ay anak ng Diyos. Kung papansinin natin, doon sa chapter 8 verse 24 ng John, tinatanong si Jesus kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Kini-question ang kanyang pagpapagaling sa panahon ng Sabat. Kini-question ang kanyang pagkiklaim na siya nga ay Diyos. Kaya doon sa verse 24, sabi ni Jesus, I am He.
Ako yung pinadala. Ako yung Misaya na pumunta. Na sino mang hindi mananalig sa akin, sila ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. They will die because of their sins. Marahil, iniisip natin ng lahat ng problemang ito ay sa Israelita lamang. Ito ay problema ng lahat ng tao. Tandaan na may panahon na darating na tayo sa judgment ng Panginoon, hindi lamang ang mga leaders. Verse 7, nevertheless, like men, you shall die and fall like in a prince. May katapusan ang ginagawa ng sinumang leaders na injustice ang kanilang ginagawa. Tayo din naman na mga nag-i-enjoy sa mga kamalian, kasamaan, kung wala tayo kay Jesus. Kung tila baga ang buhay ay tayo lang may hawak, may katapusan yan. At balang araw, darating tayo sa pagpaparusa sa husgado na kung saan sasabihin na ng Panginoon, ano ba ang ginawa mo? Ano ba ang nangyayari sa iyo? Ito marahil ang maganda rin nating tingnan. Marami tayong reklamo sa buhay. Marami tayong ano pa mang turo ng turo. Kaya tayo nagiging magulo, kaya nagiging hindi maayos ang gobyerno, ang ano pa man, dahil sa kanila. Pero hindi rin ba alam na dahil din sa atin? Dahil maraming mamamayan na puro reklamo, hindi nagbabayad ng tamang buwis. Hindi sumusunod sa mga alintutunin na dapat. Higit sa lahat, nabubuhay sa kanilang mga sarili at walang kaligtasan na mula sa Panginoong Hesus. Balang araw, tayo ay haharap sa Panginoon. Hindi lamang ang mga judges na yan, kundi tayo. Acts chapter 4 verse 42 I think, na minsan lang mamatay ang tao at pagkatapos nito ay paghuhukom. After na ilathala or sinabi ni Asaph ang mga kanyang mga nakita, mga nararanasan, mula sa verse 1, mayroon siyang maliwanag na pag-asa sa Diyos lamang. Tayo bilang mga mananampalataya or mga sa panahon natin, mas maliwanag dapat sa atin na mas mayroon tayong pag-asa sapagkat ang Diyos na hindi nakikita sa panahon nila ay nagkatawang tao. Yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Verse 8, sabi ron, arise, O God, judge the earth, for you shall inherit all the nations. God, tumayo ka. At kapag bigyan nyo na ng hustisya o i-judge nyo na ang mundong ito, mapapasayo ang lahat ng bawat bansa. Well, ang mga nakay Jesus lamang. Ang mga nakaintindi sa kanilang kalalagayan na sila ay makasalanan, na ako ay makasalanan, at kinakailangan ko ang isang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Sa Psalms din natin makita ang isang panaghuhoy, ang panaghuhoy na nakakaunawa ng kanyang kalalagayan. Baka isipin natin na ang dapat husgahan ay ang mga leaders lamang. Hindi. Lahat tayo. Ito sa Psalms chapter 40 verse 1 to 3. Ito naman ang salmo ni David kung saan naintindihan ni David ang kanyang pangangailangan. Verse 1, sabi ron, I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. He drew me up from the pit of destruction, out of the miry bog, and set my feet upon a rock, making my steps secure.
He put a new song in my mouth, a song of praise to God, to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Pagpapakita na wala siyang inasahan kundi ang Diyos na andun siya sa kalalagayang malalim. Hindi niya kayang ialis ang kanyang sarili sa kasalanan na kahit ano pa man ang pilit niya, patulad ito ng balon, unless na mayroong tutulong sa kanya. Habang napapakinggan natin na God is a judge, but He is also a Savior. He gave His Son. Sabi rito sa chapter 14 ng Psalms, He drew me from the pit. Kinuha ako ng Diyos at nilagay upon the rock. Rock of our salvation is Jesus. Colossians chapter 1, na tayo ay kinuha mula sa kadiliman at nilagay doon sa kaliwanagan, sa kaharian ng kanyang bugtong na anak. Sabi pa ng salmista sa Psalm chapter 40 verse 3, binigyan niya ako ng bagong awit. At maraming nakakita sa akin at magpupuri din sa Panginoon. Asaph say, arise, O God, judge the earth. Ito yung mga taong mga walang pananampalataya sa Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Ang magandang makita dito ay, you shall inherit all the nations. Ang mga mananampalataya kay Hesus, sila lamang ang pag-aari ng Diyos. Of course, sabi rito nation sapagkat bawat bansa ay may magre-representa na bawat mananampalataya sa bansang iyon. Maging sa bawat tongues, bawat tribes. The good news is, what about us? What about you? Praise God, kung ang iyon ang patuloy na hinihintay, ang iyong judge as well as the justifier ay ang Diyos kay Kristo, ito yung good news na maganda nating makita. In Galatians chapter 4, lagi na natin ito binabasa at magandang basahin natin muli hanggang verse 7. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. Kanina sabi ko, lahat tayo ay under sa kaparusahan ng Diyos sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Ngunit, niligtas ng Diyos tayo sa kapangyarihan ng kasalanan para maging Kanya bilang mga anak. Maliwanag sa Biblia na hindi lahat ay anak ng Diyos. And you, because you are sons, God has sent the Spirit to be sent to our hearts, crying, Abba, Father. You are no longer slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Tayo ay tagapagmana na ng Diyos. Kaya sabi dito ni Asaph, you shall inherit all the nations. We are the inheritance of God, and that is in Christ. We will reign with Christ actually. Pagdating na sa pamunuan ni Kristo, familiar tayo or memorize natin marahil ang Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a son, a child will be born, and a son is given. Verse 7, ito ang sinasabi. Of the increase of His government and of peace there will be no end. On the throne of David and over His kingdom, to establish it and to uphold it with justice, with righteousness from this time forth and forevermore. The seal of the Lord of hosts will do this. Ibig sabihin, Jesus will reign. Jesus is seated at the right hand of God. Ibig sabihin nun, siya ang nagre-rule, nagre-reign. At balang araw kasama natin siyang magre-reign, magre-rule. Ang magandang tanong, tayo nga ba ay nagsisi
Ikaw nga ba ay nagsisi sa iyong kasalanan at tinanggap si Jesus bilang iyong tagapagligtas nang sa ganon, ikaw ay hindi na under sa judgment niya para parusahan sa impyerno, bagkos isang mabuting balita, there is now no condemnation to those who are in Christ. Katulad ni Asaph, maganda makita natin na ang tunay na pag-asa natin kay Kristo sa kanyang pagbibigay ng kanyang buhay, kanyang pagkabuhay na perpekto, na kanyang kamatayan, inako niya ang kaparusahan, ngunit naangkin natin ang buhay na walanggan sa muli niyang pagkabuhay. Habang nandito pa tayo, maraming injustices, but we fight the good fight of faith. Hanggang sa dumating ang Panginoong Hesus, kasama tayo mag-reign niya. Salamat ng marami sa iyong pakikinig at ito ang salita ng Panginoon. Balikan natin ang main point. The divine God will always deal with sin and injustice. He is the ultimate judge of all, righteous and true, who brings justice to the weak and the fatherless, who believe in Him, His people. Ang bibigyan ng Diyos ng hustisya ang kanyang mga anak. Of course, at ang mga hindi niya anak. Tayo manalangin at lumapit sa Panginoon. Aming banal na Diyos, salamat ng marami. Panginoon, nawa ay nakita namin ang aming mga sarili. Kami bilang mga mananampalataya, wala nang judgment na mayroon sa amin, ngunit mayroon pa ring disiplina bilang inyong mga minamahal. Panginoon, aming dalangin na patuloy kaming mabuhay sa righteousness and godliness. Panginoon, kasangkapanin niyo ang mga salita upang ilagay kami sa lalong pagtitiwala sa inyo sa kabila na nakikita namin mga injustices sa aming palibot, in particular sa aming bansa. Kasangkapanin niyo ang aming mga panalangin, kami na laging tumayo doon sa mga itinakda niyong mga makatwirang aling tuntunin, mga makatwirang batas, lalo na ang inyong batas. Dalangin ito namin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen.